Ang 2006 na Guimaras oil spill ang binansagan na worst oil spill na nangyari sa Pilipinas. Ang naging sanhi nito ay ang paglubog ng MT Solar One dahil sa bagyo, kaya nagresulta ito sa pagtapon ng mahigit 2 million liters ng oil. Yung mga more recent na examples ng mga oil spill na nangyari sa atin ay yung 2020 sa Iloilo at yung 2023 na oil spill sa Mindoro. So kung titingnan natin ang mga oil spill events dito sa Pilipinas, madami pa yung mga nangyari na oil spill at iba-iba yung mga size. So ngayon, titingnan natin ang frequency or kung gaano kadalas mangyari ang mga oil spill na to, gaano sila kalaki, ano yung source at ano ang cause. Ang magiging main reference material natin ay itong pag-aaral ni na Alea et al. 2022 na na-publish sa Marine Pollution Bulletin. So ang title ay An Investigation of Aquatic Oil Spills in the Philippines from 2000 to 2021. So as usual, kung gusto nyong basahin yung paper, check nyo lang yung link sa description. So para magawa yung study na to, gumawa sila ng oil spill database at ang naging sources nila dito ay yung Philippine Coast Guard, yung National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, and also yung mga media reports. So tingnan na natin yung mga results nila. Una, yung temporal frequency or kung anong mga taon madalas mangyari yung mga oil spills na yon. So dito sa database nila, meron daw tayong 467 na oil spills between 2000 and 2021. So yun ang makikita ninyo dito sa figure na to, yung y-axis, yun yung year from 2000 hanggang 2021. Yung x-axis, yun yung frequency or yun yung mga number of oil spill events sa bawat year na yun. Meron tayong 14 na major events, meaning yung isang event na to ay nagkaroon ng more than 10,000 liters na oil na natapon. 62 na medium events, between 1,000 to 10,000 liters, 306 na minor events, less than 1,000 liters, and then 85 yung undetermined. Hindi nila alam kung gaano kalaki yung oil spill event na yun. So hindi siya na-document ng maayos. Tapos yung mga top 3 na years ay itong 2018, meron tayong 42 na oil spill events. Tapos sunod yung 2012 may 38. 2008 merong 34 na events. So dito sa table, pinapakita yung 14 na major oil spill events from 2000 to 2021. So again, major oil spill kapag more than 10,000 liters yung natapon. Dito sa column, kung kailan nangyari, yung location, yung region, yung volume, and kung ano yung naging cause ng event na yon. So dito, yung pinakamalaking event, as I mentioned kanina, yung Guimaras oil spill, 2.1 million liters ng oil yung natapon. Dito sa 14 major oil spill events na to, 10 dito yung present sa database ng Philippine Coast Guard. Tapos yung 4 nakuha nila sa NDRRMC at mga media reports. Ito yun, yung 4 na naka-arrow. For spatial frequency, ibig sabihin kung saan mas madalas mangyari. So dito sa figure, yung y-axis, yun yung region, yung x-axis, yun yung frequency. So dito makikita natin yung NCR, yung may pinakamadaming oil spills. So merong 87 na oil spills na document, pero walang major oil spill na nangyari dito. Yung pangalawa na may pinakamarami ay yung Region 7, may 71 oil spills. Tapos 2 major oil spills yung nangyari noong 2012 and 2013. Region 4A merong 64 na oil spills. Tapos, sa Region 6 naman, frequent na nangyayari yung mga major oil spill events. So, dun sa nakalista kanina sa table na pinakita ko, 4 out of 14 dun ay sa Region 6 nangyari. So, bakit sila nangyayari sa mga areas na yon? Hindi na to nakakagulat. Yung mga oil spills ay nangyayari sila sa mga areas kung saan mataas yung shipping traffic, meaning madaming mga activities yung mga barko. Sa NCR, makikita nyo dito sa mapa, pulang-pula siya. Madami yung oil spills na nangyari doon pero walang major na oil spill events. So madaming oil spills
kasi siya yung largest and one of the busiest seaports in the country and heavily dominated siya ng container traffic. Sa may Cebu, which is sa Region 7, ito yon, isa din siya sa largest and busiest na seaports. Tapos nagkaroon ng major na oil spill dito noong 2013, nag-release ng more than 160,000 liters ng oil. Yung Batangas naman dito, Region 4A, ito yung second na largest seaport sa country. Tapos nandito yung isa sa mga oil refineries natin sa bansa. Para naman sa volume, so between 2000 to 2001, 2021 dapat to, may natapon na 4,855,727 liters na oil. Tapos kung mapapansin ninyo dito sa figure, again, yung y-axis, yun yung year, x-axis, yun yung volume. Yung pinakamataas dito ay nangyari nung 2006 dahil to sa Guimaras oil spill. Again, emphasize ko lang, out of 2,118,500 liters, yung 2.1 million dyan, galing na yun agad dito sa Guimaras oil spill. Yung pangalawang pinakamalaki ay itong 2013. Ang nangyari kasi dito, nagkaroon ng 4 na major oil spill events. So meron sa Bolinao, meron sa may Manila Bay, sa may Cavite area, ito sa may Cebu ito, tapos ito sa Iloilo. Yung mga values na nakikita ninyo dito, underestimates yun kasi kung matatandaan ninyo doon sa may previous slide, merong 85 na oil spill events na hindi natin alam gaano sila kalaki. Kung titingnan naman per region, yung Region 6 yung pinakamalaki. So hindi na to surprising dahil dito nangyari yung 2006 na Guimaras oil spill. Tapos kung matatandaan nyo rin, sinabi ko kanina, 4 sa 14 na major oil spills ay nangyari sa Region 6. So yung total na volume ng oil spill dito lang sa Region 6 ay 3,576,970 liters. And again, yung Guimaras oil spill, 2.1 million na doon. Around 60% ng total volume na to galing lang sa isang event nung 2006. So again, emphasize ko lang, ganun kagrabe yung nangyari na oil spill sa Guimaras. Para naman sa source and causes, so ito yung mga pie chart nila. So 55.46% ay yung source galing sa mga vessels or sa mga barko natin. Pero take note, 20.77% dito ay undetermined. Kailangan pang ma-improve yung pag-record natin ng mga oil spill events. Tapos dito naman sa figure sa kanan, yung cause ng mga oil spills na to ay madalas dahil sa paglubog ng mga barko. So around 32% ay dahil sa sinking. To summarize, yung mga areas na mataas yung shipping traffic, sila yung nagkakaroon ng mataas na occurrence ng mga oil spills. Pangalawa, yung mga oil spills madalas ay associated sila sa mga barko dahil sa sinking or grounding. Para naman sa mga oil spill events na hindi related sa barko, yung cost nito ay mga damage sa pipelines from industrial and manufacturing activities, refineries, terminals, and power plants. So as I mentioned, yung pag-document ng mga ganitong klaseng events, very important siya kasi makakatulong din ito sa pag-formulate ng mga policies para maiwasan or ma-minimize yung mga future oil spill events. So I encourage you to check yung paper nila. May mga sinulat sila doon ng mga recommendations sa mga iba't ibang regions based na rin sa mga findings nila dito sa study. So ayun lang, hanggang dito na lang muna tayo. I hope may natutunan kayo. At kung nag-enjoy kayo sa video, don't forget to hit that like button and paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam namin kung hanggang saan umabot ang aming video.